Good morning. Hello po, good morning. Bali sana pupunta tayo dun sa Pabins Boto. Malapit lang sa place yun, yung pupunta ng mga vlogger dito sa Kalawan area. Kaso parang medyo paulan eh, kaya kinancel ko yung event. Bali next week baka tuloy natin. Makikita ko na lang yung muna sa inyo ngayon yung pinagbabaykan ko every morning. Bali to, dito lang to. Diretso lang ako. Next week na lang yung Pabins natin. Medyo madilim eh. Siguro gawa nung bulkan dito. Medyo nag-aalboroto siya. Paggabi nga nagkuhulugan pa eh. Kaya malapit kami doon. Bali Laguna area lang kami, Batangas yun. Katabi lang namin. Hindi ko alam, parang may impact siya sa taas talaga. Parang may gravitational pull siya. Parang yung nangyayari sa tide, yung gravitational pull ng moon sa earth. Parang ganoon. Basta nag-alboroto yung vulkan, bukod sa smog, malalaman mo siya, parang paulan siya, nagkuhulugan. Yun, yung mga napapansin namin dito. Puro sa tingin ko, isa rin yung sa mga na-observe na mga hayop. Kaya mas mabilis silang pag-respond sa mga kalamidad. Kasi yung pag iisipin mo, wala silang pag-asa o yung mga weather forecast na yan. Nauuna pa sila sa atin na malaman nila. Papansin mo yung lumikas agad. Either baha, siglat, mga malalakas na bagyo, or earthquake. Ano nila yan, nadidetect nila. Siguro yung mga signals o yung mga nararamdaman talaga nila, malakas ang kanilang paramdam. Tingnan natin kung aabot tayo sa Pabins ha. Hindi ko pinapangako kasi parang paulan eh. Kung paulan, babalik ako doon sa place na pinanggalingan ko. Okay. Medyo shaky yung camera ha, ganyan talaga pag bike. Hindi kasi kagaya ito ng motor na mabigat. Tapos may magandang suspension. Itong bike ganyan talaga. Once na nagano kayo ng biking. So stop over tayo dito, may malamig na natin. Sa kabila tayo. May bike.
Okay. Kwentuhan muna tayo habang nagpapahinga ako. Bali, napansin ko doon sa reels, ano rin ako doon parang nagduda rin ako doon yung mga nagko-complain na nagluto lang ng kangkong, tapos nang meron silang against community, sa tingin ko mas malimit yung mga nangyayaring o kaya yung nag-post lang ng yung kalmitang pagkain siguro kasi di ba uso dyan yung voice over. Hindi ko ba may sila nababanggit silang words alike o kaya yung mga sounds like mga bad words. Kasi kung mapapansin nyo kahit sa comment section, basta nag-comment kayo tapos bigla-bigla nagtataka kayo, madadalhan kayo ni Meta ng alarm na against community violation. Tapos balikan nyo lang, mapapansin nyo siya, yung mga words alike na natatype nyo o same as voice over, ganun nangyayari. So may natatype kayo na ang basa ni Meta or FB pag na-revise o na-review nila, yung nakikita nila sounds alike yung mga bad words. So ingat tayo sa pag-voice over kahit na simpleng kangkong lang yan o maging picky tayo sa words na gamitin natin. Bali, nandito ako sa highway ngayon. Highway na to ng bike. So pahinga lang muna tayo ng konti habang nagpukan mo para mawala yung vibration pa rin. So eto siya. Malapit na tayo doon sa Pabings. Sa bahay mga 10 kilometers or less yun, basta hindi sa sobra na mga 10 kilometers siya. Nababike yun, pero ngayon ko lang siya naisipan na kuhaan or vlog yung way. Titignan kung maabot ako doon kasi once na paulan babalik ako. Kaya nga yung event kanina na pinost ko na supposedly papunta doon, yung Pabings yun yung pinupuntahan ng mga vlogger dito, mga small all-time vlogger. Minsan dinadayo rin siya mga taga-ibang lugar na halos nakikita na kasi siya sa Facebook. Sikat siya, bali yung specialty niya is carabao meat, yung laman loob at saka yung mismong meat. So masarap siya. Compare mo sa sa baka, low cholesterol kasi siya. Kaya marami doon kahit mga bikers, doon na nag-aalmusal kahit mga taga-malalayong lugar. So isa rin yun sa ng mga matatanda pa nila, nakaka-energize daw yun. Siguro siyempre yung karakteristik ng kalabaw na malakas. Yun ang siguro mindset nila na pag kumain ka o humigop ka ng sabaw na anything na galing pinagpakulan or luto sa kalabaw ay may energize ka or lumalakas yung katawan mo. So medyo namahinga lang ako kasi pinapakiramdaman ko rin yung panahon. Makikita nyo talaga medyo madilim na lumiliwanag, hindi natin alam kung paulan ba siya talaga. So lakad ulit tayo, doon tayo stop naman sa may mga halamanan dito. Pakikita ko ulit sa inyo. Ito long trench to na dire-diretso lang. Tuntua nga mga riders dito ng motor para sila nagkakarera. Kung titingnan mo hanggang papunta Santa Cruz, ito diretso lang, wala siyang zigzag, walang ahon, para siyang racetrack. Okay, mga bikers napunta rin dito mostly itong baybay na to nadadaanan to na Santa Cruz. Ayan feeling karerista, pero ang liit ng motor niya tapos ang dami ng angkas pag tumumba. Ayun, tapos mga kabataan ayaw mag-iingat ng konti. Sobrang liit ng motor nila, tagbaba. Tatlo yata sila o dalawang magkaangkas na sobrang bilis ng takbo. Feeling racetrack. Hindi lang sinasabi sa iyo. So takbo na ulit tayo. Ito lang ginagawa akong papawis. Pag hindi basketball, eto kasi mahilig nga akong magluto. Usually kada rest day ko nakakaisip ako ng lulutuin. So ito yung nagiging papawis ko. Okay, takbo na ulit tayo.
Tingnan natin kung aabot tayo sa Pabings ha. We're not sure. Pinapakiramdam ko kasi yung panahon kung uulan. Pag uulan, babalik ako kasi ano mo na, baka mabasa tayo sa work natin, hindi pwede. So, yun. Buli tayo. Oh, medyo malalim yung binabang ko kaya ganun. So, angat natin ng konti. Diba? Angat ko lang ang konti ang camera. So, yun. Tahimik naman dito sa area namin na to. Yung Los Baños, hindi nakakatakot. Pero syempre, ingat ka rin. Baka biglang nagbablog ka kasi kung mablog, uso naman yung kahit saan lugar. No? Hindi mo sa pagmamayag na sobrang tahimik. O ingat ka pa rin kasi maraming dumadaan dito na estranghero. Kasi daanan to. Yung mga pasyalan sa Santa Cruz, yung mga papuntang Lagu, Pila, Nagkarlang. Ito yung way na to, yung pinakabilis na dinadaanan. So para makabilis kang makarating ng San Pablo, Santa Cruz, Pila, yung ano, may daan dito, papunta yun, Panagdara lang, may shortcut din. At saka, yan sa may iba ng, yan sa takbuli tayo. Konting papawis lang to pag maano. Kasi hindi rin naman ako makapag-basketball, so pinagpilihan ko na lang bike ko ano, para doble, makapag-vlog ako. Then, ano, kasi kung basketball, nandun lang ako. Wala naman ako taga-handle ng camera. Mahirapan pag galaw sa basketball. Itong bike at least medyo steady pa. So, sana tayo. Takbo na ulit. Set ko lang yung camera. Okay. Yan, yung mga area dyan, halamanan ko. Makikita nyo. Saan makaabot tayo sa Pabings? Kahit parang makasigilin. Kasi dun may ano, wala masyado dito silungan, mga tindahan ng nasa tabi dito. So nakakaabala na pero sa Pabings pwede kasi tindahan talaga yun na maraming pag-stay. So yan, ito ba yan mga bikers every Sunday dami dito kasi masarap ng biking to. Almost dire-diretso lang takbo, walang ahon, walang zigzag. Pero may curve konti lang yan. Ano yung Marlboro Tour, yung tinadaanan ko. Tapos bago sila dumating sa mga ahon ng San Pablo, Quezon, Nagkarlan. Ito yung unang way na madadaan. So ayan yung panabi na yan, puro halaman. Matatandaan nyo dyan tao bumili ng mga exotic food. So gaya sa iba, road riding meron, pinatang kayo. So pag kaliwa kasi nga pinalit tindahan. So yun, lumalaki ngayon kan natin kaya medyo hinahapo na ako. Medyo may hapo na ako. Ito pa rin yung motorized bike ko. Walang viewers. Sana magaya ng FD Meta yung Oppo, no? Na kahit wala kang masyado o walang viewers once nag-live, kaka-payment sila.
Sa akin na ganun, kasi kahit sana may minimum. Dahil isipin mo, sige, yung mga ano gumagastos eh. Stop over nila. So yung mga ano, yung mga creator tao, gumagastos kahit pa paano. Siyempre kagaya sa Oppo, tuloy, sorry, kagaya sa Oppo Live, yung uso, sana magaya ng Facebook rin, may minimum ka na income. Ayun sa, kung halimbawa panalo dun yung mga nagde-daily vlog, kasi ako nakapag-vlog minsan lanang pag wala talagang pasok. So kung area na to, matulay lang to. Pari kung makapapansin yung pangalawang tulay ng dahil. So yun, balik tayo doon. Sana mapag-aralan ni Facebook yung ano niya, no? Yung system niya na ano, gaya sa Oppo. Panalo tayo doon. Panalo rin naman sila kasi sisipag ang mga vlogger. Mapapansin nyo, mas lalo marami magla-live lagi pag gano'n na may income ka kada live mo. Kahit mga magtalaga lang sila ng minimum or yung minimum na kita on your every live. Kasi pakonswelo na yun kasi mayroon tayong internet data na sinusubscribe din bukod sa kanya na sa FB. So sana habang nag-waiting tayo, iba hindi pa masyado monetize yung sa live, sigurado papatok ang live ng FB, baka matalo pa ang live ng YouTube tsaka ng Popo Live. Sa Popo madami na, kaya lang puro babae doon, malakas kumita doon mga babae. Yeah, honestly speaking, mga babae doon, lakas kumita. Kaya pag babae kayo, kahit mag-live kayo na mag-live doon, wala masyadong topic. Basta every time live nakita yung mukha nyo. Kasi doon parang, ang alam ko doon, may technical. Pag naka-live tapos wala naman yung mukha nyo, yung katawan nyo na hindi nakikita sa screen. So yun lang yung pinaka rules nila doon. Kailangan every time magla-live ka, nasa ano ka, center ka ng camera or kita ka ng camera. So itong ilog na to, kung makapansin nyo, yung mga binabalita na umaapaw. Kasi dito sa bay, palibot kami ng ilog, baka malalaking tulay. Yung mga dinadaanan ng baha, tumaas, kasi huhulat to. Medyo mababal lugar pa rin. Mataas na lugar Quezon, Cavite, at saka dito sa may pa rin Nagkarlang, pataas na yan. Bali to same as Batangas, medyo lowlands to, tapos palibot din ng ilog tsaka mga dagat. Kaya pag bumaha yun, yung mga nasa palikod kawawa talaga. Walang sinabi yung mga pader na yan, pag bumaha dito abot yan. Kung mapapansin nyo yung lumot na yan, no? Yan dahil sa nabasa ka siya, ano siya ng tubig, bumubog ng tubig, tapos bigyan na tuyo. Naabot yan, lapas yan dito. Kung makita nyo yung tinutungtungan ko na yan, maabot yan ng tubig. May kabahayan pa rin yun sa likod na yun. So yun, punta tayo ulit. Medyo nagpahinga lang uli ako, chika, tapos pahinga, konting marites, sabay ng pamamahinga. Takbo ulit tayo. Konting way na lang, nasa province na tayo. So ito lang yung ginagawa ko. Ganun din gawin nyo. Di porke luto kayo ng luto, nakalimutan nyo mag-exercise. Kasi yung health nyo, kailangan nyo rin na bantayan yan. Kasi ba kumita kayo, tapos bagsak naman yung katawan nyo, wala na, putol na yung pinapangarap mo na kumita kayo. So isa sa kailangan nyo natin yung health nyo. Hindi ko babayan. Kasi lalo ako mga vlogs ko pagkain, halos every rest day talaga loaded ako kung ano yung kinakain ko. Tigil ko lang pag mag-i-edit. So make it a point na may mga minutes ako na ano, eto, yan yung nagkukuhan ako, mag-exercise, either basketball, writing, or walking. Talagang naglalakad ako.
So, eto na ulit tayo, takbo na ulit tayo. Ang intersection na yan ay Jollibee. So, hindi ako palakain sa loob ng Jollibee, pero nagpapadeliver ako sa bahay na lang. So, para menos pagpagod, ano na lang, deliver sa mga deliver. Charge ng konti kasi hanggang sa bahay. Pero yung mga nadadaanan ko, kahit mga street foods, pinapatulang ko yan. Alam mo yung kami mga cook o yung mga magluto, talagang tinitikman namin yung hindi namin luto. So, naghahanap kami ng lasa o pinapractice namin yung taste buds namin na maging maayos at magaling talaga yung active. Kasi isa yan sa iniingatan ng mga cook, yung taste buds mo, wala, hindi masisira yan. Yung panlasa mo. Ayun yung kumbaga sa mga doktor, yung panting nila. Yung mga ginagamit nila na aparato. Sa mga cook yan. So hindi ka pwedeng lagay ng asin na hindi mo naman malalalasan kung maalat. Sa kailangan ingatan mo yan. Kailangan mo yung taste buds mo kapag ikaw ay cook. So ingatan mo, paso yung dila mo. One time yun. Napaso yung dila mo yun, nawawala ng sensitivity niya, parang ngapal siya na mahapdi. So hindi mo talaga malasahan yung pagka. So ingat, basta alagaan yung health mo bukod sa pagbablog syempre. Kasi kagaya 60 minutes, napahirap kunin. Sa totoo lang, yung iba kasi nagtutulong-tulong, pero kung ikaw ay yung porsigido na sarili, mahirap siya kuhain. Ayaw naman syempre yung mga nagpo-post ng mga quality vlogs. Ayaw nila yung basta post na gusto nila may laman syempre. Kahit ako ganun. So kasi yun, mapapanood mo yun eh. O marireview mo siya. Kahit matanda ka na, makikita mo. So kung quality yung vlogs mo, parang nakaka-proud yun. Kumpara mo dun sa basta ka lang vlogs ng vlogs na wala naman, di ba? So hindi siya interesting. I think mas maganda, something interesting. Para yung mga tao hindi nakaka-open sa kapwa mo. Malinis. Something to be proud of. Yun sana yun. Kasi alam ko, yun ang pumapatok sa FB. O pati sa mga rare videos na pwede nyo makahanap. So, ibig sabihin, rare, talagang mahirap siya makita. Or hindi nyo siya basta-basta timing nila. Na timing swerte ka. Nakakita ng rare videos to upload or nakunan mo. Pero swerte mo yun. Para rin talagang nag-aharap ng swerte during vlogging. So pag kinagat yan ng viewers, wow, napakaswerte mo pa lalo doon. Times 2 ang swerte mo. So angat lang ulit natin yung camera. Tatakbo na ulit tayo. Ngayon lang ako nag-long video kasi gawa naman yung takbo ko. Kalimitan kinakat ko na pag wala na rin ako masyado. Takbo ulit tayo. Hopefully maabot natin yung province ng hindi na ako para makita nyo naman kahit yung loob. Tapos order ako bago ako buwi. Order tayo ng makakain. Tapos pakikita ko sa inyo sa bahay kung ano yung goto bulalo na yun. Pero sa reels ko na yun i-upload sa tingin ko. So, para pasok dun sa mga food collection ko ng reels. So yun, yung collection ko ng sa reels upload. Sige, takbo tayo. Hindi na baka malfunction tong bike ko. Hindi ko pagaya yung hindi ko na ni-repair kasi patakbo na ako eh. Pwede namang i-bike to once na nagpa-trouble yung motor. So, sa tagal ko siguro hindi napapatakbo. So, tara, bike ulit tayo. Ang ininit na yung camera ko. Hindi ko alam kung more than 30 minutes na ako naglalay. Medyo nararamdaman ko may sana safe travel tayo. Ganun din kayo, yung mga nagta-travel kayo. Magpawisan na ako yung gusto ko. Mahirap yung halos hindi ko nakakaramdam yung pawas ko. Maganda yung ganito na nilalabas ko. Meron akong akil, nagtataka siya. Hindi siya pinapawisan. So yun, medyo alarming yung ganang condition ng katawan mo. Dapat nagsusweating ka once na meron ng pressure o stress yung mga katawan mo. Napakol o gawa ka something na mag-effort ka ng stress. So stoplight to. May Jollibee.
iwas lang kayo sa mga hapagulot. So ito highway ito. Kung makabulotan kayo dito na cellphone, wala na, hindi nyo na makakabol yan kasi larguhan niya na takbo. Kung bike kayo, motor yung humablot sa inyo, hindi nyo na makakabol yan. Kulang na ako sa practice. Kung bike pa lang, hapo na ako. So, yun. Buli na ako. Tinigil lang na. May nag-drive thru lang na auto. Pala nadala yung bottle drink ko. Yan na, problema. Putol siya. Babalik na tayo. End of life na tayo. Putol yung ano ko. Kukonect sa clutch ka ano. So yun, salamat, hanggang dito na lang. So sana abutin yung ano tabings. Kaso hindi na kakayanin. Bumigay yung ano clutch na nagko-control sa clutch. So hindi natin mapasok basta-basta sa bike. Kasi nakaagat yung clutch na sa motor. So yun, end of life na tayo. Punta sana tayong Pabings Goto. Kaya tigil ako kung ano magagawa ako. Wait lang. Live na tayo mga tropa. Hindi na problema itong bike natin. Try ulit natin next week. Sana makarating na tayo kay Pabings. Okay, thank you. Ingat sa mga nagre-rides ngayon. Salamat doon sa Sir Mateo Yuri. Medyo nag-exit ka dito sa Kalawang. Pero shoutout sa'yo. Ikaw yung medyo napadaan sa bus ko. Wala mo siya. Kasi maalat sa bus. Kumahirap talaga. Kumaming digital creator yan. Naging ganun. Tanong dati, tataka ako. Nakaka 50 na ako, 100 ka. Pero nung halos lahat na kasi lalay. So halos lahat gusto mag-live. Siyempre, hindi ka na pwedeng naka-live. Walang ganong features pa FB. Pwede ka maging viewers o sumali ka doon sa kanila. Pero siyempre pag gagawin mo, independent ka. Sa dami na ng digital creator, halos lahat, pati mga bata ngayon. So see you, sir. Shout out Mateo Yuri. Salamat sa view.
ng aking biking exercise this morning. Next week baka mapunta natin yung kay Pavins. Kasi kakat ko na to kasi medyo naramdaman ko bumigay yung ano ko sa clutch, yung nag-control sa clutch. So gagawa ko na ng paraan ko para makauwi. Okay sir, thank you sa lahat at good morning.